Ang lamig ng aircon sa penthouse ay tila hindi bumabawas sa init na bumabalot sa aking dibdib. Sa ibaba, sa gitna ng kumikinang na mga ilaw at tawanan ng mga bisita, naroon si Luz Viminda, si Luz. Ang kanyang nangiti na kadalasang nakapaloob sa libo-libong likes at comments sa social media ay tila hindi para sa akin ngayong gabi. Ang gown niyang emerald green ay kumikinang na parang balat ng isang ahas, makintab sa labas, ngunit hindi ko alam kung ano ang nagtatago sa ilalim nito. Ang ganda mo ngayong gabi, mahal, sabi ko. Pilit ng ngiti habang inaayos ang aking cufflink. Ang salitang mahal ay tila tumabang sa aking dila. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusuri, hindi nagmamahal. Ikaw rin, Alon. Siguraduhin hindi ka magpapalubha ng iyong schedule. Marami pa tayong kailangang ayusin para sa kasal. Binitiwan niya ang kanyang kamay mula sa aking braso, tila nagmamadaling bumalik sa piling ng kanyang mga tagahanga. Tumingin ako sa aking refleksyon sa malaking salamin. Alon de la Vega. Tagapagmana ng De La Vega Corp. Ang pangalan ko ay kilala sa buong Pilipinas, synonymous sa yaman at impluensya. Ngunit sa gabing ito, nararamdaman ko ang pinakamatinding kahirapan, ang kahirapan ng pagdududa. Minarkahan ni Luz ang kanyang presensya sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamahal na pabango. Mga alahas na kumikinang na tila lamang mga bituin at mga pangakong panghinaharap na puro lamang tungkol sa pera at posisyon. Nakikita ko ang mga mata ng ibang tao na nakatuon sa amin, puno ng paghanga sa aming perpektong relasyon. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, alam kong walang tunay na pagmamahal. Bakit ka malungkot, Alon? Tila nagulat siya sa tanong ko. Hindi ka ba masaya? Malapit na tayong ikasal. Magiging Mrs. De La Vega ka na. Hindi ba yan ang pinapangarap ng lahat? Ang tanong niya ang nagtulak sa akin. Ang ideyang matagal ko nang pinag-iisipan ay biglang nagkaroon ng hugis. Kung ang pag-ibig ay tunay na walang kinikilalang material na bagay, kung ito ay lumalaban sa kahit anong pagsubok, nararapat lamang na subukin ko ito. Subukin ko si Luz. Subukin ko ang aking sarili. Alam mo, Luz, simula ko, ang aking tinig ay sadyang pinakalma. Madalas kong iniisip, paano kung bigla akong mawala ang lahat? Ang yaman, ang pangalan, ang kapangyarihan, maiiwan pa rin ba ang pagmamahal mo? Bahagyang kumunot ang noo niya. Ano bang pinagsasabi mo? Ang mga bagay na yan ang nagbibigay ng seguridad sa atin. Ang pagkawala niyan ay pagkawala rin ng lahat. Tumawa siya ng mahina. Tila natatawa sa aking kawalan ng isip. Masyado ka sigurong stressed. Magpahinga ka na lang. Tumango ako. Ngunit sa loob-loob ko, isang desisyon na ang nabuo. Kailangan kong malaman. Kailangan kong patunayan sa aking sarili. Sa gabing ito, sisimulan ko ang pinakamapanganib na laro ng aking buhay. Pag-uwi ko sa aking condominium unit, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Tinawagan ko si Mateo, ang aking abogado, at isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan ko. Mateo, kailangan kita. May plano akong kailangan mong tulungan akong isakatuparan. Narinig ko ang pagkaalarma sa kanyang tinig. Ano yan, Alon? Mukhang seryoso ka. Seryoso na ako, Mateo. Sobra na. Pag-usapan natin bukas ng madaling araw, sa lugar na walang makakakita sa atin. Habang nagmamaneho ako pauwi, ang mga ilaw ng syudad ay tila nagiging malabo. Ang malakas na musika mula sa stereo ay hindi makapagpatabing sa bumubulong na tinig sa aking isipan. Isang ideya ang paulit-ulit na sumasagi. Isang plano na maaaring magpabago sa lahat. Ang aking kotse ay tila sumasabay sa bilis ng aking tibok ng puso habang tinatahak nito ang kalsada. Sa aking isipan, ang imahe ni Luz ay unti-unting napapalitan ng isang tanong. Ano ang gagawin niya kapag wala na akong maibibigay? Sa isang madilim at tahimik na bahagi ng highway, napagdesisyonan ko na. Piga ko ang silinyador. Ang makina ay umungol.
At ang mundo sa labas ng windshield ay biglang naging isang blur. Isang matalim na pagliko, ang tunog ng nagkikiskisang metal, at ang pagkawala ng kontrol. Ang huling bagay na aking narinig ay ang sirena ng aking sariling sasakyan na nagiging mahina bago ang tuluyang pagdilim. Ang unang bumalik ay ang tunog, marahan, ngunit paulit-ulit. Parang malayo, parang hangin na dumadaan sa mga puno. Sumunod ang sakit. Hindi ito isang matinding kirot, kundi isang malalim, nanunuot na kirot sa bawat bahagi ng aking katawan. Pinilit kong imulat ang aking mga mata, ngunit tila nakadikit ang mga talukap. Nang sa wakas ay magawa ko, ang liwanag ang sumalubong sa akin. Masakit, nakakasilaw, kaya't muli kong ipinikit ang mga mata. Nasaan ako? Ang huling naaalala ko ay ang pagmamaneho, ang tunog ng pagbangga, at ang kadiliman. Ito ba ang kabilang buhay? Gising na siya. Isang malamig na tinig ang aking narinig. Hindi ito ang tinig ni Mateo. Mas pamilyar, ngunit tila may halong pagkabagot. Luz. Pinilit ko muli ang aking mga mata na dumilat. Nakita ko ang malabong figura ni Luz na nakatayo sa tabi ng aking higaan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila pinag-aaralan ng isang bagay na hindi kawili-wili. Sa likod niya, naroon ang aking ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at kalituhan. "Alon, anak ko," sabi ni Papa. Ang kanyang tinig ay garalgal. "Nasa ospital ka. Nagkaroon ka ng aksidente." Ang mga paa ko. Sinubukan kong igalaw ang aking mga binti, ngunit wala akong naramdamang tugon. Tila mga dayuhang bagay ang mga ito. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking gulugod. Ang mga doktor ay nagsabi na dahil sa tindi ng tama sa iyong gulugod, kailangan mong magpagaling ng matagal at may posibilidad na hindi mo na magamit muli ang iyong mga paa. Ang bawat salita ni Papa ay parang dagundong ng kulog sa aking pandinig. Tumingin ako kay Luz. Ang kanyang mga mata ay hindi tumugma sa aking tingin. Hindi doon ang simpatiya, ang pag-aalala na dapat naroon. Naroon ang kalkulasyon. Sayang naman. Bulong niya. Tila sa sarili niya lang nagsasalita, ngunit sapat na malakas para marinig ko. Ang laki pa naman ng investment natin sa kasal. Luz, saway ni Mama. Ngunit hindi ito naging dahilan para magbago ang ekspresyon ni Luz. Sa mga sumunod na araw, ang ospital ang naging mundo ko. Lumipas ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga pagsubok. Ang sakit ng katawan ay unti-unting napalitan ng mas matinding sakit sa aking kalooban. Nakikita ko ang awa sa mga mata ng aking mga magulang. Ngunit wala akong makitang pagmamahal na tunay mula kay Luz. Madalas siyang dumalaw, ngunit ang mga bisita niya ay palaging maikli, puno ng mga tanong tungkol sa aking kondisyon at mga pagpaparinig tungkol sa mga plano niya sa hinaharap. Isang hapon, habang nakatingin ako sa kawalan, pumasok ang isang babae sa aking silid. Hindi siya si Mama, hindi siya si Luz. Maliit siya. Simple ang kanyang suot na uniforme, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang init. Nakangiti siya. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. "Magandang hapon po, Ginoong Alon," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng paggalang. "Ako po si Hiraya Reyes. Ako na po ang inyong magiging taga-alaga mula ngayon." Tinitigan ko siya. Sino siya? Taga-alaga? Ito na ba ang kapalit ni Luz? Ang dating kasintahan na tila nakalimutan na ako agad. Si Luz? Nasaan siya? Tanong ko. Ang aking tinig ay mahina at garalgal. Umiling siya, tila naiintindihan ang bigat ng aking tanong. "Ang bisita niyo po kanina ay ang inyong ina. Si Ginoong Luz ay hindi na po nakakadalaw. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako para alagaan kayo." Sa unang pagkakataon, simula noong mangyari ang aksidente,
May naramdaman akong kakaiba. Hindi awa, hindi takot. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Nang magsimula si Hira sa kanyang tungkulin, kitang-kita ko ang pagkakaiba. Hindi niya iniiwasan ang aking tingin. Hindi siya natatakot sa aking kondisyon. Sa bawat paglilinis ng aking higaan, sa bawat paghahanda ng aking pagkain, sa bawat pagtulong sa akin na makaupo sa wheelchair, naroon ang dedikasyon at malasakit. Isang araw, habang tinutulungan niya akong kumain ng sopas, hindi ko napigilan. "Bakit ka nandito, Hira? Sino ka ba talaga?" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malinaw at tapat. "Ako po ay isang ordinaryong mamamayan, Ginoong Alon. Nagtatrabaho po ako para sa inyong pamilya. At dahil dito, tungkulin ko pong alagaan kayo." "Hindi lang yan," sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng pagdududa. "Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang nangyari sa akin?" Tumango siya. "Opo, alam ko po ang tungkol sa aksidente at sa inyong kalagayan. Ngunit para sa akin, ang mahalaga ay ang pagiging tao natin. Ang bawat isa ay nararapat na alagaan, lalo na kung sila ay nahihirapan." Ang kanyang mga salita ay tila tumagos sa pader ng aking pagdududa. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napapansin ang kanyang kabutihan. Minsan, nakita ko siyang umiiyak habang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. Tila may mabigat siyang problema, ngunit pagkaputol niya ng tawag, bumalik ang kanyang ngiti at nagpatuloy siya sa kanyang gawain na parang walang nangyari. Nakita ko rin kung paano siya magbigay ng kaunting pagkain sa isang pulubi sa labas ng ospital. Nagsimula akong magtanong sa mga nurse. Nalaman ko na si Hira ay hindi lamang isang simpleng caregiver. Siya ay nagtatrabaho sa bahay ng mga De La Vega, tumutulong sa mga gawaing bahay, at minsan ay kasama pa sa pag-aasikaso sa mga okasyon. Hindi siya direktang kasama sa staff ng ospital, ngunit dahil sa aking kalagayan, pansamantala siyang inatasan doon para masigurado ang aking kaginhawaan. Ang kanyang pamilya ay hindi mayaman. Nagmula siya sa probinsya. Habang siya ay naglilinis ng aking silid, napansin niyang hawak ko ang isang maliit na larawan. Ang tanging bagay na itinago ko mula sa aking dating buhay. Ito ay larawan ko at ni Luz nung una pa lang kaming nagkakilala. "Maganda po kayong magkasama," sabi niya. Tila nagbabasa sa aking isip. Sigurado po akong mahal na mahal niya kayo. Hindi ko napigilan ang mapait na ngiti. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, Hira. Sa gitna ng aking pagod at paghihirap, sa gitna ng kadiliman ng aking hinaharap, ang presensya ni Hira ay tila isang maliit na liwanag. Isang liwanag na nagsisimula pa lamang na tumunaw sa aking pagyayelo." Ngunit sa pagitan ng lahat ng ito, ang tanong ko pa rin ay nananatili. Bakit siya nandito? Bakit siya nagmamalasakit ng ganito? "Bakit ka nandito, Hira?" Tanong ko. Ang aking tinig ay tila basag. "Sino ka ba talaga?" Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, naghahanap ng kasagutan sa kanyang malumanay na mukha. "Bakit ka nandito, Hira? Sino ka ba talaga?" Ang tanong ni Ginoong Alon habang nakaupo siya sa kanyang wheelchair ay tila tumagos sa malambot na liwanag ng hapon na pumapasok sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng kawalan ng sigla na dulot ng kanyang kondisyon, ay puno pa rin ng isang uri ng paghahanap. Isang paghahanap ng kasagutan, marahil, o ng kasiguraduhan. Napabuntong hininga ako ng marahan. Alam kong hindi ko maaaring itago ang aking tunay na nararamdaman sa kanya magpakailanman, lalo na ngayong tila nabubuksan na niya ang kanyang puso sa akin. "Ginoong Alon," nagsimula ako, pinipili ang aking mga salita ng may pag-iingat. "Ako po si Hiraya Reyes, o Hira na lang po. Nagtatrabaho po ako sa inyong tahanan bilang isa sa inyong mga tauhan. Ang pagiging nandito ko po ngayon ay bilang bahagi ng aking tungkulin na maalagaan kayo. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong higit pa roon ang aking nararamdaman, higit pa sa tungkulin.
Nakita ko ang paghihirap ni Alon, ang kanyang pagkalito, at ang tila pagkasira ng kanyang mundo. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang nagtulak sa akin na manatili. Isang pagnanais na makita siyang muli na tumayo, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa kanyang damdamin. At bakit po ako nagmamalasakit? Dagdag ko, ang aking tinig ay naging mas matatag. Naniniwala po ako na ang bawat tao gaano man kahirap ang sitwasyon ay nararapat na makaramdam ng pag-unawa at malasakit. Hindi ko po ito ginagawa dahil sa tungkulin lamang, Ginoong Alon. Ginagawa ko po ito dahil gusto ko pong makita kayong gumaling. Ang kanyang mga mata ay tila nagmasid sa akin. Sinusuri ang aking sinseridad. Nakita ko ang isang kumikislap na liwanag sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, ang aming araw-araw na routine ay naging mas maayos. Ang pagpapalit ng kumot, ang paghahanda ng kanyang pagkain, ang pagtulong sa kanya na makalipat mula sa kama patungo sa wheelchair. Lahat ng ito ay ginagawa ko ng may pagmamalasakit. Hindi ko siya tinitignan bilang isang mayaman na pasyente, kundi bilang isang tao na nangangailangan ng suporta. Isang hapon, habang iniaayos ko ang mga gamit sa kanyang bedside table, nahulog ang isang maliit na larawan. Ito ay larawan niya at ni Luz. Sila'y magkayakap sa isang dalampasigan. Ang araw ay lumulubog sa likuran nila. Ang kanilang mga ngiti ay tila perpekto, tila kumpleto ang kanilang mundo. Maganda po kayong magkasama, sabi ko. Ang aking tinig ay banayad. Sigurado po akong mahal na mahal niya kayo. Isang malakas na kutob ang nagsasabi sa akin na hindi ito ang katotohanan, ngunit kailangan kong maging positibo para sa kanya. Ngumiti si Alon, ngunit ang kanyang nangiti ay may kasamang pait. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Hira. Tumingin siya sa larawan, pagkatapos ay sakin. Ang pinakamasakit, Hira, ay ang malaman na ang taong inakala mong mamahalin ka ay hindi pala nakikita ang tunay mong pagkatao. Ang nakikita lang niya ay ang pera, ang pangalan. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Isang sakit na tila nanunuot sa kanyang kaluluwa. Nakita ko ang lalim ng kanyang sugat. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng ganitong kahinaan sa harap ko. Ito ay tila isang paanyaya na mas makilala pa siya. Sa tingin ko po, sabi ko, naupo sa tabi ng kanyang wheelchair. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Minsan, hindi natin lubos na nauunawaan ang mga dahilan sa likod ng kanilang mga kilos. Ngunit ang mahalaga po ay kung sino ang nananatili sa tabi natin kapag tayo ay nahihirapan. Tumingin siya sa akin, tila nagugulat sa aking mga salita. At ikaw, nandito ka pa rin, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi ko na marinig. Napangiti ako. Obligasyon ko po iyan, Alon. At gusto ko pong gawin ito. Ang pagbigkas ng kanyang pangalan, nang walang paggalang, ay tila nagbukas ng bagong pinto sa pagitan namin. Sa isang gabi, habang mahimbing na siyang natutulog, bigla siyang napasigaw sa kanyang panaginip. Narinig ko ang kanyang paggising, ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Agad akong pumasok sa kanyang silid. Nakaupo siya sa kanyang kama, pawisan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alon, okay lang po kayo? Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, tila naghahanap ng sandalan. Hira, parang bumagsak ulit ako. Parang nawala lahat. Walang pag-aalinlangan, umupo ako sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Inawit ko ang isang lumang lullaby na kinakanta sa amin ni Lola noong bata pa kami. Ito ang awit na laging nagpapakalma sa akin kapag ako ay natatakot o nalulungkot. Shh! Bulong ko. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa.
Habang inaawit ko ang kanta, naramdaman kong unti-unting kumalma ang kanyang paghinga. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking kamay ay lumuwag. Nang mapansin niyang tumigil na ako sa pagkanta, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Ngunit mayroon na ring bakas ng pagkamangha at pag-asa. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Mahina niyang tanong. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Tumingin ako sa kanya. Pinilit kong ibigay ang pinakamatapat kong nangiti. Ginoong Alon, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng sinseridad. Kung ang pagmamalasakit at pag-aalaga ang makapagbibigay sa inyo ng kahit kaunting kapanatagan sa mga panahong ito, gagawin ko po ito. Hindi po ito obligasyon lamang. Ito po ay dahil gusto ko pong makita kayong gumaling. Mula noon, ang aming mga interaksyon ay nagbago. Naging mas maluwag ang aming pag-uusap. Minsan, habang nagpapahangin kami sa balkonahe ng kanyang silid, nagbahagi siya ng mga alaala tungkol sa kanyang pagkabata. Ang mga larong nilalaro niya, ang kanyang paboritong libro, ang pangarap niyang maging isang piloto. Tila binubuksan niya ang kanyang puso sa akin, isang bagay na hindi niya nagawa kahit kanino, lalo na kay Luz. Alam mo, Hira, sabi niya isang araw, habang nakatingin kami sa papalubog na araw, ang kulay kahel at rosas ay sumasalamin sa kanyang mukha. Minsan, sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng sakit, ng pagkawala, nakakatuwa na merong tulad mo. Isang tao na hindi tumingin sa aking kayamanan, kundi sa kung sino ako sa loob. Napangiti ako. Hindi po kayo nag-iisa, Ginoong Alon. Ang bawat tao ay may halaga. Tawagin mo na lang akong Alon, bigla niyang sabi. Hindi na mahalaga ang mga titulong yan ngayon. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti. Sige po, Alon. Ang paggamit ng kanyang unang pangalan ay tila nagbigay ng mas malapit na koneksyon sa pagitan namin. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkakaratay, sa gitna ng kanyang pagkawala, nasilayan ko ang tunay na pagkatao ni Alon. Hindi ang mayaman at mayabang na tagapagmana na kilala ng lahat, kundi isang lalaking may mabuting puso, puno ng sakit at pagdududa, ngunit naghahanap ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. At sa bawat araw na lumilipas, ang aking malasakit ay tila nagiging mas malalim, mas tunay. Nararamdaman ko ang isang bagay na kakaiba, isang bagay na hindi ko inaasahan. Ngunit alam ko, kailangan kong maging maingat. Siya si Alon de la Vega, ang mayamang kliyente ko. Ako si Hiraya Reyes, ang simpleng taga-alaga. Ang aming mga mundo ay napakalayo sa isa't isa. Ang pagmamalasakit na nararamdaman ko ay nararapat lamang na manatiling pagmamalasakit. Walang higit pa roon. Sa pagtatapos ng araw na yon, habang naghahanda na ako upang umalis, tinawag ako ni Alon. Hira, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit may determinasyon. Salamat. Sa lahat. Salamat sa pagiging liwanag ko sa dilim. Ngumiti ako. Ang aking puso ay tila lumilipad. Basta po, Alon. Nandito lang po ako. Ngunit habang ako ay naglalakad papalayo, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kung ang aking pagmamalasakit ay nagiging pawang higit pa sa simpleng tungkulin, ano na ang mangyayari? At ano ang mangyayari sa kanya kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Luz? Ang simpleng pagmamalasakit na ito ay tila nagiging isang pangako na hindi ko alam kung kaya kong tuparin. Hira, tawag ko. Ang aking tinig ay mahina, ngunit may kasamang determinasyon. Tumingala siya mula sa pag-aayos ng mga unan sa aking kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging liwanag ko sa dilim. Isang tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Basta po Alon, nandito lang po ako. Ang kanyang mga salita, simpleng ngunit puno ng sinseridad, ay tila nagpatibay sa akin. Ang katotohanang nandito siya, nagmamalasakit, ay sapat na para magbigay sa akin ng lakas. Pagkaalis niya, nanatili akong nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang dating ako, ang dating Alon de la Vega, ay hindi kailanman makakapagbigay ng ganitong klaseng emosyon. Ako ay ang tagapagmana, ang negosyante, ang lalaking naniniwala na ang lahat ay mabibili, pati na rin ang pagmamahal. Ngunit ngayon, sa gitna ng aking pagkakaratay, sa gitna ng aking pagkawala, may natuklasan ako na higit pa sa anumang kayamanan. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang aming samahan. Ang dating formal na pakikipag-usap ay napalitan ng mas maluwag at personal na mga usapan. Kapag kami ay nag-iisa, madalas na kaming magbahagi ng mga kwento. Naalala ko ang kanyang mga sinabi tungkol sa kanyang paglaki sa probinsya, ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng sariling maliit na negosyo, ang kanyang pagmamahal sa mga bulaklak. Ang kanyang buhay, bagaman simple, ay puno ng kulay at sigla. Isang hapon, habang pinapanood namin ang paglubog ng araw mula sa balkonahe, nagsimula akong magsalita. "Alam mo, Hira," sabi ko, tinitignan ang langit na nagiging kulay kahel at rosas. Noon, akala ko, ang lahat ay tungkol sa pera. Ang lahat ay tungkol sa pagiging malakas, sa pagiging numero 1. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay kalmado at mapagmasid. Ano po ang nagpabago niyan, Alon? Napabuntong hininga ako. Ang aksidenteng ito, ang pagkawala ng lahat. At ikaw. Tumingin ako sa kanya. Tinitignan ang kanyang reaksyon. Nagduda ako sa lahat. Sa pagmamahal, sa katapatan, lalo na kay Luz. Dahan-dahan, nagsimula akong magkwento. Hindi ko binanggit ang plano kong magpanggap na may kapansanan. Hindi pa. Ngunit ikinuwento ko ang aking paghihinala kay Luz, ang aking pakiramdam na hindi siya tunay na nagmamahal sa akin. At, mas mahalaga, ikinuwento ko ang isang mas malalim na sugat mula sa aking nakaraan. Noon pa man, sabi ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. May isang taong malapit sa akin, isang kaibigan. Nagtiwala ako sa kanya ng lubusan. Ngunit isang araw, nalaman kong niloko niya ako. Ginamit niya ang aking tiwala para sa sarili niyang kapakanan. Mula noon, naging mahirap na para sa akin ang magtiwala muli. Nakita ko ang pag-unawa sa mga mata ni Hira. Hindi siya nagbigay ng kahit anong paghusga, tanging pakikinig lamang. Kaya nang mangyari ang aksidente, patuloy ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay, paano si Luz? Mamahalin pa rin ba niya ako kung wala na akong maibibigay? At doon nagsimula ang lahat ng pagdududa ko. Pagkatapos kong magsalita, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Tanging ang tunog lamang ng mga sasakyan sa malayo ang naririnig. "Maraming salamat sa pagbabahagi mo niyan, Alon," sabi ni Hira sa wakas. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Hindi madali ang magtiwala muli, lalo na kung nagkaroon ka na ng masamang karanasan. Tumingin ako sa kanya. "Ikaw, hindi ka nagdududa sa akin?" Umiling siya. "Bakit po ako magdududa? Ang mahalaga ay ang pagharap ninyo sa inyong nakaraan. Ang pagpapatawad hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa inyong sarili." Pagpapatawad sa sarili. Bulong ko. Ang konsepto na yon ay tila bago sa akin. Palagi akong nakatuon sa pagkakamali ng iba, hindi sa akin. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo kong naramdaman ang pagbabago sa aking sarili. Ang dating pagiging mapaghinala ay unti-unting nababawasan. Ang bawat ngiti ni Hira, ang bawat kilos ng kanyang malasakit ay nagbibigay sa akin ng lakas na maniwala muli. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Paghanga, pasasalamat,
O baka higit pa roon? Ang tanging alam ko, ang presensya niya ay naging mahalaga sa akin. Isang araw, habang nagbabasa si Hira ng libro malapit sa aking wheelchair, napansin ko ang isang maliit na larawan na nakasingit sa mga pahina. Ito ay isang lumang litrato, isang batang babae na nakatayo sa tabi ng isang maliit na tindahan, malapit sa isang simbahan. Ang batang babae ay kamukha ni Hira noong bata pa siya. "Sino yan?" tanong ko. Itinuro ang larawan. Nagulat siya at agad na kinuha ang libro. "Ah, wala po yan, Alon. Bata pa po ako noon. Ngunit nakita ko ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Isang bagay ang nagtulak sa akin na magtanong pa. Mukhang espesyal yan sa'yo." Nag-atubili siya saglit, pagkatapos ay bumuntong hininga. "Opo, iyan po ang tindahan ng aking lola. Doon po ako lumaki. Ang lola ko po ang nagpalaki sa akin pagkatapos mamatay ng aking mga magulang. Siya po ang nagturo sa akin ng lahat ng aking natutunan tungkol sa kabutihan at pagtitiyaga. Ngayon, naintindihan ko ang kanyang pagmamalasakit. Hindi ito simpleng tungkulin. Ito ay pagpapahalaga sa mga aral na natutunan niya mula sa kanyang lola." "Tila malapit kayo sa inyong lola," sabi ko. "Opo," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malambing na alaala. "Siya po ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Siya ang nagturo sa akin na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may puwang para sa liwanag." Sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng aming mga kwento at alaala, tila nagiging mas malinaw ang lahat. Ang aking pagdududa ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang bagong pag-asa. Ang puso ko, na matagal nang nakakulong sa kadiliman ng pagtataksil, ay nagsisimulang makaramdam ng init. Ang pagiging malapit namin ni Hira ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Ang mga kwentong ibinahagi niya tungkol sa kanyang nakaraan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang lola, at ang kanyang paniniwala sa kabutihan ay unti-unting nagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay pa rin na bumabagabag sa akin. Ang alaala ng pagkakakilala ko kay Mateo at ang pakiramdam na mayroong mali. Madalas kong napapansin si Mateo kapag bumibisita siya. Siya ang aking abogado, ang pinagkakatiwalaan ko sa mga usaping legal at pinansyal. Ngunit sa tuwing mag-uusap kami tungkol sa mga ari-arian ng De La Vega Corp, tila umiiwas siya sa mga direktang sagot. O kaya naman ay nagbibigay ng mga paliwanag na tila masyadong komplikado. At palagi niyang binabanggit ang pangangailangan na protektahan ang interes ng kumpanya, lalo na sa aking kasalukuyang kalagayan. Isang araw, habang nag-uusap kami tungkol sa isang mahalagang transaksyon, napansin ko ang kanyang mga mata. Tila may kinikimkim siya, isang bagay na hindi niya sinasabi. Nagsimula akong maghinala. "Mateo," sabi ko. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may diin. "Ano ang estado ng mga asset ng De La Vega Corp sa kasalukuyan? Kailangan kong malaman ang lahat, walang kulang." Tumingin siya sa akin, tila nagulat sa aking direktang tanong. "Alon, alam mo naman na mahigpit ang mga regulasyon at sa iyong kalagayan ngayon, mas mabuting ipaubaya mo na sa akin ang mga detalyeng yon. Ang pinakamahalaga ay ang mapanatili natin ang katatagan ng kumpanya." "Hindi ako bata, Mateo," giit ko. "At kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano ang tinatago mo?" Bumuntong hininga siya. Tila napipilitan. "Walang tinatago, Alon. Nais ko lang protektahan ka." Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nakakakumbinsi. Sa aking pag-uwi, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na may mali. Naisip ko si Hira. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Minsan, sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang kaibigan, si Diwa, na mahusay sa mga computer at sa pagkuha ng impormasyon. "Hira," tawag ko isang gabi,
habang nag-aayos siya ng aking mga gamot. Mayroon ka bang kaibigan na magaling sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga financial records? Tumingin siya sa akin. Tila nagtataka. Bakit po, Alon? Nais ko lang malaman ang estado ng aking mga ari-arian. Mayroon kasi akong nararamdamang hindi tama. Nag-isip siya saglit. Mayroon po akong kaibigan, si Diwa. Mahusay po siya sa ganyang bagay. Kung nais niyo po, maaari ko siyang makausap. Ngunit, sigurado po ba kayo? Oo, Hira. Sigurado ako. Sabi ko, tinitignan ang kanyang mga mata. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Samantala, sa ibang bahagi ng syudad, isang figura ang nagmamasid. Si Luz. Hindi niya inaasahan na mananatili si Hira sa tabi ni Alon ng matagal. Sa kanyang pananaw, ang pagkakaratay ni Alon ay ang perpektong pagkakataon upang tuluyan siyang talikuran at maghanap ng bago at mas kapaki-pakinabang na partner. Ngunit ang mga balita na naririnig niya tungkol sa pagiging malapit ni Alon at ni Hira ay nagsisimula ng manginis sa kanya. Sa isang mamahaling restaurant, nakaupo si Luz kasama ang isang makisig at tila mayaman na lalaki, si Mr. Antonio Santos. Ito ang bagong target ni Luz. Hindi ko maintindihan, sabi ni Luz habang hinihit-hit ang kanyang champagne. Ang akala ko'y bibitawan na ni Alon ang lahat. Ngayon, naririnig ko, tila nagiging mas malapit sila ni Hira. Ang babaeng iyon. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Ngumiti si Antonio, ang kanyang mga mata ay tila may halong panunuya. Huwag kang mag-alala, Luz. Ang mga tulad ni Hira ay hindi makakalaban sa mga taong tulad natin. Ang mundo ng mga De La Vega ay hindi para sa kanila. Sana nga, sabi ni Luz, umiinom ng kanyang champagne. Ngunit hindi ko gusto ang mga kaganapang ito. Kung magiging hadlang si Hira sa aking mga plano, kailangan siyang alisin sa daan. Sa kabilang banda, patuloy ang pag-uusap ni Alon at Hira tungkol sa paghingi ng tulong kay Diwa. Nagsimula na akong makaramdam ng kaunting takot. Ano kung tama ang aking hinala? Ano kung si Mateo, ang taong pinagkatiwalaan ko, ay siya ring may gawa sa aking kalagayan? At paano kung si Luz? Paano kung siya rin ay bahagi ng lahat ng ito? Habang nagmamasid ako sa mga lumilipas na sasakyan sa labas ng aking bintana, isang pamilyar na sasakyan ang aking napansin. Isang mamahaling kotse na katulad ng kay Luz. Napansin ko rin ang figura ni Luz na bumaba mula sa sasakyan kasama ang isang lalaki. Sila ay papunta sa isang malapit na restaurant. Sa unang tingin, tila wala namang mali. Ngunit sa aking pag-iisip, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso. Ang pagiging malapit ni Luz sa ibang mayamang lalaki, ang kanyang biglaang pagtalikod sa akin, ang pagdududa ko kay Mateo. Nagsimulang gumapang ang lamig sa aking katawan, hindi dahil sa aking kondisyon, kundi dahil sa isang mas malalim na takot. Takot na ang mga taong pinakamalapit sa akin ay sila ang nagtaksil sa akin. Hira, sabi ko, ang aking tinig ay may bahid ng pag-aalala. Mayroon ka bang balita mula kay Diwa? Tumango siya. Opo, Alon. Nakausap ko na po siya. Nagsimula na po siyang mag-imbestiga sa mga financial records ng kumpanya. Kailangan lang po niya ng kaunting oras. Mabuti, sabi ko. Tinitignan ng direksyon kung saan nakita ko si Luz at ang kanyang kasama. At Hira, mayroon ka bang alam tungkol sa isang lalaking nagngangalang Antonio Santos? Napakunot ang noo ni Hira. Antonio Santos? Hindi ko po kilala. Bakit po? Nakita ko lang siya kasama ni Luz kanina. Sabi ko, ang aking puso ay bumibilis. Tila nagtatagpo sila. Ang mga mumunting kaganapan na ito ang mga pagdududa, ang mga nakikita, ay unti-unting nagiging isang malaking tanong. Ano ang tunay na nangyayari sa likod ng aking likuran?
Ang mga piraso ay nagsisimulang magkabit-kabit, ngunit ang larawang nabubuo ay nakakatakot. Ang aking mga pagdududa kay Mateo, ang biglaang paglitaw ni Antonio Santos sa buhay ni Luz, at ang kanilang tila pagkikita. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malaki at mas madilim kaysa sa aking inaasahan. Kailangan kong malaman ang katotohanan at kailangan kong malaman ito kaagad. Naisip ko ang sinabi ni Mateo noon tungkol sa pangangailangan na protektahan ang interes ng kumpanya. Ngayon, ang mga salitang yon ay tila may ibang kahulugan. Paano kung ang proteksyon na yon ay hindi para sa akin, kundi para sa ibang tao? Paano kung ang aksidente na nagdala sa akin sa ganitong kalagayan ay hindi aksidente? Nagpa siya akong kumilos. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Hira na gusto kong magpahangin sa hardin. Alam kong hindi ko kayang maglakad, ngunit sa tulong ng aking wheelchair at sa gabay ni Hira, maaari akong makalabas. Ang totoo, ang plano ko ay mas mapanganib. Nais kong subukang makarating sa opisina ni Mateo na nasa kabilang dulo ng mansyon. Alam kong mahirap, ngunit kailangan kong gawin ito. Habang si Hira ay abala sa paghahanda ng aking gamot, nagkunwari akong kailangan ko ng tubig mula sa kusina. Nang makalabas ako ng aking silid, dahan-dahan akong gumamit ng aking wheelchair. Ginagabayan ang aking sarili patungo sa pasilyo na papunta sa opisina ni Mateo. Alam kong hindi ito ang tamang gawin, ngunit ang pangangailangan na malaman ang katotohanan ay higit na malakas kaysa sa aking takot. Nagtagumpay akong makarating sa tapat ng pintuan ng opisina ni Mateo. Nakasara ito, ngunit may kaunting liwanag na tumatagos mula sa ilalim ng pinto. Narinig ko ang mga tinig sa loob, 2 tinig. Ang isa ay pamilyar, ang tinig ni Mateo. Ang isa naman, ang tinig na yon ay nagpatayo ng balahibo ko sa aking batok. Ito ay ang tinig ni Luz. Sigurado ka bang walang makakaalam? Naririnig kong sabi ni Luz, ang kanyang tinig ay may halong pagkaalarma. Huwag kang mag-alala, tugon ni Mateo. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may bigat. Kaya kong kontrolin ang lahat. Ang kumpanya ay unti-unti nang mapupunta sa ating kontrol. At si Alon, siya naman talaga ang nagdesisyon na subukan ang kanyang sarili. Diba? Ang aksidente ay nagbigay lamang ng tamang pagkakataon. Napatigil ako. Aksidente? Subukan ang sarili? Anong pinagsasabi nila? Ngunit paano kung malaman niya? Tanong ni Luz. Paano kung malaman niya ang tungkol sa totoong plano, na hindi lang ito tungkol sa pagsubok, kundi tungkol sa pagkuha ng lahat? Mahalaga na hindi niya malaman, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila nagiging mas seryoso. Ang plano ay nasa tamang landas. Kailangan lang natin siyang panatilihing naniniwala na ang problema ay ang kanyang kondisyon at ang pagkawala ni Luz. Samantala, tayo ang magpapatakbo ng negosyo at unti-unti, ito ay magiging atin. Niyugyug ako ng isang malakas na pagkabigla. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng aking pagdududa, ang lahat ng aking pangamba ay totoo. Hindi ito aksidente. Ito ay isang plano, isang masalimuot na panloloko. At si Luz, ang babaeng akala ko ay minahal ko, ay bahagi nito. Ang kanyang pagtalikod sa akin, ang kanyang paghahanap ng bagong partner, lahat ay bahagi ng kanilang laro. At ang babaeng iyon, si Hira? Tanong ni Luz. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkainis. Bakit siya masyadong nagiging malapit kay Alon? Hindi ko gusto ang pakiramdam na yon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mateo. Ang kanyang pagiging malapit kay Alon ay pansamantala lamang. Kapag nakuha na natin ang lahat, maaari na natin siyang itapon. Kahit pa sabihin nating may kinalaman siya sa panloloko ni Alon, maniniwala sila sa atin, hindi sa kanya.
Ang bawat salita nila ay parang patak ng asido na tumatama sa aking kaluluwa. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Hindi lang ang aking katawan ang nawalan ng kakayahan, kundi pati na rin ang aking tiwala. Ang taong akala ko ay kaibigan ko, ang babaeng akala ko ay aking mahal, ay sabay na nagtaksil sa akin. At si Hira, sila rin ay handang isakripisyo si Hira para sa kanilang plano. Nanginginig, bumalik ako sa aking silid. Ang aking puso ay bumibilis, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa galit. Galit sa kanilang panloloko, galit sa aking pagiging bulag, at higit sa lahat, galit sa aking sarili dahil hinayaan ko itong mangyari. Nang makabalik ako sa aking silid, nakita ko si Hira na naghihintay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Alon, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap." Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Ang kanyang sinseridad ay tila sumasampal sa akin. Paano sila nagawa na isama siya sa kanilang laro? "Hira," sabi ko. Ang aking tinig ay malamig at walang emosyon. Tila may pader akong itinayo sa pagitan namin. Narinig ko ang lahat. Nagulat siya. Ang kanyang mukha ay tila nagbago ang kulay. Anong narinig mo, Alon?" "Narinig ko ang plano ninyo," sabi ko. Tinitignan siya ng diretso sa mata. "Ang plano ni Mateo at ang plano mo." "Alon, hindi ko..." Nagsimula siyang magsalita, ngunit pinutol ko siya. "Huwag mo nang ipagpatuloy, Hira. Nakita ko na ang lahat. Narinig ko na ang lahat." Ang aking tinig ay puno ng pait. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Sa pangalawang pagkakataon, ngayon, hindi na lang ang aking katawan ang nawalan ng kakayahan, kundi pati na rin ang aking puso. Ang mga salitang, "Narinig ko ang plano ninyo," ay tila tumigil sa paggalaw ng oras. Nakita ko ang pagkalito sa mga mata ni Hira, na mabilis na napalitan ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. "Alon, hindi mo naiintindihan." Nagsimula siyang muli. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Hindi ko naiintindihan?" Ang aking tinig ay tumaas, puno ng sakit at galit na matagal kong kinimkim. "Narinig ko ang lahat, Hira. Narinig ko ang usapan ninyo ni Mateo, ang pagpapanggap ko, ang pagkuha sa lahat. At ikaw, sinabi niya na maaari kanyang itapon kapag nakuha na nila ang lahat." Napaatras siya. Tila sinampal ng aking mga salita. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Alon, hindi iyan totoo. Hindi ko alam ang tungkol sa plano nila. Ang alam ko lang ay ang pagmamalasakit ko sa iyo." "Pagmamalasakit?" Ang aking tawa ay walang saya. Puno ng pait. "Ang pagmamalasakit, na yun ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Para bantayan ako? Para ispiyahan ako? Para ibenta kapag wala na akong halaga?" "Hindi! Alon, hindi!" Lumapit siya sa akin, ngunit pinigilan ko siya gamit ang aking kamay. Ang dating init na nararamdaman ko sa kanyang presensya ay napalitan ng lamig. "Huwag kang lumapit," sabi ko. Ang aking tinig ay matigas. Hindi ko alam kung ano pa ang totoo at ano ang hindi. Hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng aking silid. Nakatayo roon si Mateo. Ang kanyang mukha ay tila nagpapakita ng konting pagkaalarma, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na ngiti. Sa likod niya, nakita ko ang aking ama at ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Papa. Ang kanyang tinig ay garalgal. "Si Alon," sabi ni Mateo. Tumitingin sa akin na tila may kasalanan ako. Mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Siguro ay naapektuhan siya ng kanyang kondisyon. Narinig niya ang mga usapan tungkol sa kumpanya at natatakot siya.
Hindi niya narinig ang usapan tungkol sa kumpanya. Sabi ko, tiningnan si Mateo ng diretso. Narinig niya ang plano ninyo. Ang plano mong ipagkanulo ako, Mateo. At ang plano mong gamitin si Luz. Nagulat si Mateo. Napatingin siya kay Luz, na wala sa lugar at tila hindi alam ang gagawin. Ang aking ama at ina ay tila hindi makapaniwala. Alon, anong pinagsasabi mo? Sabi ni Mama, lumapit sa akin. Si Mateo ang tumutulong sa atin. Si Mateo ang kumukontrol sa lahat. Sigaw ko, nawawala ang aking pagtitimpi. Ang aksidente. Hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Alon, sapat na. Saway ni Papa, ang kanyang mukha ay namumula. Si Mateo ang pinagkakatiwalaan natin. Ikaw ang may problema, hindi siya. Napatigil ako. Ang aking sariling pamilya, naniniwala sa kanya, hindi sa akin. Ang aking tiwala, na matagal ko nang inaalagaan, ay nawasak ng tuluyan. Kaya pala, bulong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Kaya pala ganito ang lahat. Tumingin ako kay Hira, na tahimik na nakatayo, umiiyak. At ikaw, Hira, akala ko, totoo ang lahat. Alon, totoo ang lahat ng pagmamalasakit ko. Halos sumigaw siya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Hindi ko alam ang tungkol sa plano nila. Ang alam ko lang ay kailangan kitang tulungan. Ngunit hindi na ako makapaniwala. Sa sandaling iyon, sa harap ng aking pamilya na naniniwala sa kasinungalingan, sa harap ng taong dating pinagkatiwalaan ko, at sa harap ng babaeng akala ko ay nagmamalasakit sa akin, naramdaman ko ang pinakamalalim na kawalan ng pag-asa. Lumabas kayong lahat, sabi ko. Ang aking tinig ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Gusto ko lang mapag-isa. Walang nagawa ang aking pamilya, kundi sumunod. Pati si Hira, sa kabila ng kanyang pagtanggi, ay tila hindi na alam kung ano ang gagawin. Tanging si Mateo ang nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay tila nagpapakita ng bahagyang tagumpay. Nang maiwan akong mag-isa sa aking silid, naramdaman ko ang pagbagsak ng lahat. Ang aking pangalan, ang aking kumpanya, ang aking tiwala, at ang aking puso. Lahat ay nawala. Tila ang aking pagkakaratay ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa aking pagkatao. Ang mundo ko ay gumuho. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, tanging ang imahe ni Hira ang nananatili sa aking isipan. Ang kanyang mga luha, ang kanyang mga salita ng pagtanggi. Ngunit hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Sa gabing iyon, hindi ko alam kung paano ako babangon mula sa abo. Ang mga salita ni Alon ay tila tumatagos sa aking puso. Bawat isa ay parang kutsilyo. Akala ko totoo ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang kanyang pagdududa sa akin o ang katotohanang hindi niya maintindihan ang aking tunay na nararamdaman. Nakita ko ang galit at sakit sa kanyang mga mata at alam kong ang aking mga paliwanag ay tila walang saysay sa kanya sa sandaling iyon. Sa gitna ng pagkalito at pagkabigla, ang pinakamahalaga sa akin ay hindi ang aking sariling dangal, kundi ang kalagayan ni Alon. Nakita ko ang kanyang pagbagsak, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. At kahit na sabihin niyang hindi na niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan, hindi ko maaaring talikuran ang taong nagbigay sa akin ng pagkakataong makakilala ng tunay na kabutihan sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ng gabing iyon, nang iwanan akong mag-isa sa labas ng kanyang silid, alam kong kailangan kong kumilos, hindi para ipagtanggol ang aking sarili, kundi para iligtas siya sa anumang maaaring mangyari. Narinig ko ang sinabi ni Mateo at Luz noon, tungkol sa pagkuha ng lahat, tungkol sa pagtatapon sa akin kapag wala na akong silbi. Nakita ko ang paraan kung paano tinitignan ni Mateo si Alon ngayon. May halong panunuya at plano.
Alam kong hindi ito ang katapusan. Bumalik ako sa aking maliit na kwarto, sa staff quarters. Ang aking puso ay mabigat, ngunit ang aking isipan ay malinaw. Tiningnan ko ang aking mga hawak na gamit. Isang maliit na kahon na puno ng mga alaala mula sa aking lola. Doon nakalagay ang mga hikaw na gawa sa shell na binigay niya sa akin noong bata pa ako. Isang maliit na kalupkop na tanso na may nakaukit na dasal at ang pinakamahalaga sa lahat, isang maliit na medalya, simbolo ng pag-asa at lakas na laging ipinapaalala sa akin ni Lola. Nabalitaan ko rin mula sa mga usapan ng ibang tauhan na si Mateo ay nagsimulang ilipat ang ilan sa mga pinakamahalagang ari-arian ng pamilya de la Vega. Mayroon daw isang malaking utang ang kumpanya na kailangan mabayaran sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring mawala ang ilan sa mga pangunahing asset. At si Mateo, sa kanyang posisyon, ang humahawak ng lahat ng transaksyon. Alam kong mahirap, ngunit kailangan kong gumawa ng paraan. Gamit ang aking konting ipon at ang pinakahalagang mga gamit mula sa aking lola. Pumunta ako sa isang pawn shop sa bayan. Ang bawat piraso na aking ibinebenta ay tila bumibigat sa aking puso. Ngunit para kay Alon, kailangan kong gawin ito. Ito ang tanging paraan para makatulong ako sa kanya. Kahit na sa simpleng paraan, nang makabalik ako sa mansyon, dala ang kaunting halaga na nakuha ko, agad akong nagtungo sa opisina ng aking ama, ni Alon. Hindi ako pumasok sa kwarto ni Alon. Alam kong kailangan ko munang ipakita sa kanila na hindi ako tulad ng inaakala nila. Ginoong de la Vega. Ginang de la Vega, sabi ko, yumuko ng may paggalang. Alam ko po na hindi ninyo ako mapagkakatiwalaan ngayon, ngunit meron akong gustong gawin para makatulong. Tumingin sila sa akin. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito. Si Mateo ay naroon din, nakatingin sa akin na tila may halong pagtataka. Ano ang gusto mong gawin, Hira? Tanong ni Papa. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may halong pagdududa. Mayroon po akong kaunting pera, sabi ko. Inilabas ang maliit na sobre. Hindi po ito malaki, ngunit umaasa akong makakatulong ito sa pagbabayad ng ilan sa mga utang. At gusto ko pong ipaalam sa inyo na si Alon ay hindi nag-iisa. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ko, tumatayo ng tuwid at tinitignan si Mateo sa mata, ay hindi ako susuko, hindi ko siya iiwan. Tumingin ako sa aking mga dating amo. Hindi ko po alam ang buong plano ninyo ni Mateo, Ginoong Alon. Ngunit kung ang kailangan niyo po ay tulong, nandito po ako. Napansin ko ang pagbabago sa mga mata ng mag-asawang de la Vega. Tila mayroon silang nakikitang katapatan sa aking mga salita, sa aking kilos. Si Mateo naman, tila nagulat sa aking determinasyon. Pagkatapos ng araw na yon, nagsimula akong gumawa ng mga hakbang. Gamit ang kaunting pera at sa tulong ng ilang mga tauhan na nakakaalam ng aking kabutihan, nagsimula akong maghanap ng paraan para makahanap ng mga legal na dokumento na maaaring magpatunay sa mga transaksyon ni Mateo. Alam kong mapanganib ito, ngunit ang imahe ni Alon na nawalan ng lahat ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napagtatanto ang lalim ng sakripisyo na kailangan kong gawin. Ang mga alaala ng aking lola, ang kanyang mga aral, ang laging nagsasabi sa akin na ang tunay na yaman ay nasa puso, ang nagbibigay sa akin ng lakas. Alam kong ang daan na ito ay mahirap, ngunit hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng pag-asa si Alon. Sa aking paglalakbay, tanging isang bagay ang nanatili sa aking isipan, ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Alon. Hindi ito pagmamahal na may hinihinging kapalit. Ito ay pagmamahal na handang magsakripisyo, pagmamahal na handang lumaban para sa kanya. Kahit na sa mga mata niya, ako ay tila isang traidor. Ang aking pagsasakripisyo ay ang aking paraan ng pagpapakita
na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa kung ano ang maaari mong makuha, kundi tungkol sa kung ano ang maaari mong ibigay. Matapos ang mga pangyayaring iyon, ang aking mundo ay tila na balot ng kadiliman. Ang aking pamilya, na dating aking sandigan, ay naniniwala sa mga kasinungalingan ni Mateo. Si Hira, ang babaeng nagbigay sa akin ng pag-asa, ay tila isa na rin sa kanila, isang bahagi ng kanilang plano. Ang aking pagkakaratay ay tila naging permanente, hindi lamang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Ngunit sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nagpabago sa lahat. Ang aking pinakamatalik na kaibigan, si Diwa, na inutusan ko noon na imbestigahan ang mga financial records, ay nagpadala sa akin ng isang encrypted file. Ang nilalaman nito ay nagpatunay sa aking mga hinala. Ang mga transaksyon na isinagawa ni Mateo ay malinaw na nagpapakita ng paglilipat ng mga ari-arian ng De La Vega Corp sa kanyang mga offshore accounts at sa mga accounts na may kaugnayan kay Luz. Hindi lamang iyon, nakahanap din si Diwa ng mga lumang email mula kay Luz noong nagsisimula pa lang ang aming relasyon, kung saan nakasaad ang kanyang plano na gamitin ako para sa kanyang mga ambisyon. Ang mga katotohanan ito ay tila bumuhay sa akin. Ang dating alon na naniniwala sa hustisya, sa katotohanan, ay muling nagising. Hindi ko maaaring hayaan na manalo ang kasamaan. Hindi ko maaaring hayaan na makuha nila ang lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya. Sinabi ko kay Diwa na kailangan niyang maghanda ng isang presentasyon. Kailangan nating ilantad ang lahat. Agad din akong nakipag-ugnayan kay Hira. Kahit na ang aking tiwala sa kanya ay nabawasan, may bahagi pa rin sa akin na naniniwala sa kanyang sinseridad. Hira, tawag ko sa kanya isang gabi. Ang aking tinig ay mahina, ngunit may determinasyon. Kailangan ko ang tulong mo. Alam kong hindi mo alam ang lahat ng plano nila, ngunit kailangan nating harapin sila, sama-sama. Nagulat siya, ngunit nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ano po ang kailangan ninyong gawin, Alon? Kailangan nating maghanda ng isang malaking pagharap, sabi ko. Sa darating na stockholders meeting, kailangan nating ilantad ang lahat. Sa tulong ni Diwa at Hira, nagsimula kaming maghanda. Si Diwa ang naghanda ng mga ebidensya, ang mga financial records, ang mga email ni Luz, ang mga testimonya ng ilang dating empleyado na naglakas loob magsalita. Si Hira naman, sa kabila ng pagdududa ko, ay naging pinakamahalagang tulong ko. Sa kanyang kaalaman sa loob ng mansyon at sa kanyang kakayahang makipag-usap sa ibang mga tauhan, nakakuha siya ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga kilos ni Mateo at Luz. Sa wakas, dumating ang araw ng stockholders meeting. Ang malaking ballroom ng De La Vega Hotel ay puno ng mga miyembro ng board, mga shareholders at mga mamamahayag. Tila isang malaking entablado at kami ang mga aktor sa isang drama na magpapabago sa lahat. Nang makapasok ako sa silid, gamit ang aking wheelchair, lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Nakita ko si Mateo at Luz sa unahan, nakangiti. Tila sila ang mga bida. Katabi nila ang aking mga magulang na tila hindi alam ang nangyayari. Nagsimula ang meeting. Nagbigay ng report si Mateo tungkol sa estado ng kumpanya na puno ng mga positibong salita, ngunit kulang sa katotohanan. Sumunod si Luz na nagpakita ng mga plano para sa hinaharap na tila walang pakialam sa mga nakaraang problema. Tinitignan ko sila. Ang aking puso ay bumibilis, ngunit ang aking isipan ay kalmado. Nang matapos na sila, humakbang ako pasulong gamit ang aking wheelchair. Tumahimik ang buong silid. Magandang hapon sa lahat, sabi ko. Ang aking tinig ay malakas at malinaw. Ako si Alon De La Vega at hindi ako narito para magbigay ng report tungkol sa hinaharap ng kumpanya. Narito ako para ilantad ang katotohanan.
Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mateo at Luz. Ang kanilang mga ngiti ay nawala, napalitan ng pagkaalarma. Ang aking mga magulang ay tumingin sa akin na puno ng pagkalito. Ang mga transaksyong ipinakita ni Mateo ay hindi para sa kapakanan ng kumpanya. Patuloy ko. Ito ay para sa kanyang sariling kapakinabangan at ang babaeng kasama niya sa panlolokong ito ay si Luz Viminda Santiago. Nagsimula ang bulong-bulungan sa silid. Napatingin si Luz sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Alon, ano ang pinagsasabi mo? Wala kang karapatang manira ng reputasyon ko. Wala akong sinisira, Luz. Sabi ko, tinitignan siya ng diretso. Ako ay nagsasalita ng katotohanan sa tulong ng aking kaibigan, si Diwa, at sa tulong ng mga taong hindi natin inaasahan, nakuha namin ang mga ebidensya. Nagsimula nang ipakita ni Diwa na nasa likuran, ang mga slides sa screen, ang mga financial records, ang mga email ni Luz, ang mga testimonya ng mga dating empleyado. Habang ipinapakita ang bawat ebidensya, mas lalong nagiging maliwanag ang katotohanan. Ang mga shareholder ay nagulat. Ang aking mga magulang ay hindi makapaniwala. Ang aksidente ko, patuloy ko, ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng kanilang plano para makuha ang kumpanya. At ang lahat ng ito ay pinangunahan ni Mateo, kasabwat si Luz. Nagsimula ng magkagulo sa silid. Napatingin si Mateo kay Luz, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Si Luz naman ay tila nawalan ng kontrol. Hindi totoo yan. Sigaw niya, tumakbo papalapit sa akin. Makinig kayo sa akin. Si Alon ang may problema sa pag-iisip. Ngunit ang mga ebidensya ay masyadong malakas. Nang makita ni Papa ang mga email ni Luz at ang mga financial reports, hindi na siya nakapagsalita. Nakita ko ang pagkabigla at sakit sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang lumabas mula sa gilid, si Hira. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang folder. Mayroon din po akong maibabahagi. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit malinaw. Ito po ang mga ebidensya na nagpapakita ng mga ilegal na transaksyon ni Mateo at kung paano niya ginamit ang kanyang posisyon para makuha ang mga ari-arian ng pamilya. Napatingin lahat kay Hira. Nakita ko ang pagtataka at pagdududa sa mga mata ni Alon, ngunit hindi ko inalintana. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang mga salitang iyon, ang kanyang mga ebidensya, ay naging huling tulak. Ang kaguluhan ay lalong lumala. Ang mga security guards ay pumasok at si Mateo at Luz ay agad na inaresto. Nang matapos ang lahat, ang katahimikan ay bumalik sa silid, ngunit ito ay isang katahimikan na puno ng pagbabago. Napatingin sa akin ang aking mga magulang. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Ngunit ang aking tingin ay napunta kay Hira. Ang babaeng akala ko ay traidor, ay siya palang nagligtas sa akin. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang katapatan, ay hindi na sayang. Lumapit ako sa kanya. Gamit ang aking wheelchair, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ang lahat ng aking mga salita ng pagdududa at galit ay tila walang halaga ngayon. Hira, sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig. Ako ang nagkamali. Patawarin mo ako. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pangunawa. Tanggap ko na po, Alon. Ang mahalaga ngayon ay nakamit na natin ang katotohanan. Ang kaguluhan sa stockholders meeting ay unti-unting humupa, napalitan ng isang tahimik na pagkamangha. Ang mga mukha ng mga shareholders, ang aking mga magulang, at maging ang mga empleyado na naroroon ay tila nagpapakita ng parehong damdamin, pagkabigla, pagdududa, at sa wakas, pag-asa. Ang katotohanang nailabas ni Diwa at Hira ay nagsilbing matinding dagok para kina Mateo at Luz, ngunit isang sinag ng liwanag para sa akin. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ang unang hakbang ay ang pagharap sa aking pamilya.
Nakita ko ang sakit at pagsisisi sa mga mata ni Papa at Mama habang papalapit sila sa akin. Ang kanilang pagiging naniniwala kay Mateo ay isang malaking sampal sa aking pagkatao, ngunit alam kong mas masakit para sa kanila ang malaman na sila ay nalinlang din. "Anak," sabi ni Papa, ang kanyang tinig ay garalgal. "Patawarin mo kami. Hindi namin alam. Hindi namin nakita ang lahat." Nabulag kami ng aming tiwala. Dagdag ni Mama, ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. "Patawarin mo kami, Aelon." Niyakap ko sila, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang matagal kong hinilingin na pagkilala at pagtanggap mula sa kanila ay sa wakas ay dumating, ngunit sa isang napakasakit na paraan. "Sige po," mahina kong sabi. "Patawarin ko po kayo. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang katotohanan." Habang ang mga legal na proseso laban kina Mateo at Luz ay nagsimula, ang aking atensyon ay bumaling sa isang tao, si Hira. Nakatayo siya sa gilid ng silid, tila nag-aalangan kung lalapit pa siya. Ang mga salita ko sa kanya noon, puno ng galit at pagdududa, ay tila nakabitin pa rin sa hangin. Lumapit ako sa kanya gamit ang aking wheelchair. Ang aking puso ay puno ng sama ng loob at pag-asa. "Hira," sabi ko, ang aking tinig ay mahina. Ako ang nagkamali. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun sa'yo." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pangunawa. "Tanggap ko na po, Alon," sabi niya. Ang kanyang tinig ay banayad. "Ang mahalaga ngayon ay nakamit na natin ang katotohanan. At ikaw, nakabangon ka na." "Hindi pa," sabi ko. Tinignan ang aking mga kamay na nanginginig. "Hindi ako makakabangon ng walang tulong mo. Ang aking pagkakaratay. Hindi lamang ito pisikal. Ito ay sa aking puso, sa aking pagkatao. At ikaw lang ang makakapagpagaling nito." Sa mga sumunod na araw, ang aking rehabilitasyon ay nagsimula muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay naiiba. Hindi na ito dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagnanais na makabangon. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa kanya. Sa bawat pag-ehersisyo, sa bawat pagsubok na makatayo muli, kasama ko si Hira. Hindi na siya ang aking taga-alaga, kundi ang aking katuwang, ang aking inspirasyon. Isang hapon, habang nagpapahangin kami sa hardin ng mansyon, ang hardin na dating simbolo ng aking pagkakakulong, naglakas loob akong magsalita. "Hira," sabi ko. Tinignan ng kanyang mukha na tila mas lalong gumaganda sa harap ng mga bulaklak. "Alam mo ba kung bakit ako nagpapanggap na may kapansanan noon?" Nagulat siya, ngunit hindi siya sumagot. Tila hinihintay ang aking pagpapatuloy. "Gusto kong malaman kung ang pagmamahal ni Luz ay totoo," sabi ko. "Gusto kong malaman kung mamahalin pa rin niya ako kapag wala na akong maibibigay. Ngunit, nagkamali ako." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Sa aking pagdududa, nakahanap ako ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Sabi ko, tiningnan siya ng diretso. Isang taong hindi tumingin sa aking kayamanan, kundi sa aking pagkatao. At ang taong iyon, ikaw yon, Hira. Napakunot ang noo niya, tila hindi makapaniwala. "Alam kong nagkamali ako sa iyo." Patuloy ko, ang aking tinig ay nanginginig. "Nagkamali ako sa pagdududa ko. Nagkamali ako sa hindi pagkilala sa iyong kabutihan. Ngunit ngayon, alam ko na. Alam ko na kung ano ang tunay na pagmamahal." Lumuhod ako kahit na nahihirapan pa rin sa harap niya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ang aking mga kamay ay nanginginig. "Hira," sabi ko, ang aking mga luha ay nagsimulang tumulo. "Hindi ko man maibigay sa iyo ang mga mamahaling singsing o ang marangyang kasal na nararapat sa isang tulad mo. Ngunit maibibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking pagmamahal, ang aking katapatan."
Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hiraya Reye, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng emosyon. Maari mo bang bigyan ng pagkakataon ang isang lalaking ito na nagkamali na mahalin ka? Maari mo bang maging aking kabiyak, aking asawa? Niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay tumulo sa aking balikat. Oo, Alon, bulong niya. Oo, kahit kailan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin kasama ang mga bulaklak na tila saksi sa aming pagmamahalan, naramdaman ko ang pinakamatinding kaligayahan, hindi ang kaligayahan ng kayamanan o kapangyarihan, kundi ang kaligayahan ng pag-ibig na tunay, pag-ibig na nagmula sa puso. Ang ating bagong simula ay nagsimula na. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang muling maitayo ng De La Vega Corp ang katatagan nito sa ilalim ng bagong pamamahala. Si Mateo ay nahaharap sa mga legal na kaso habang si Luz ay nawala sa eksena. Ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng nasira. Ang mga aral na natutunan ko mula sa aking pagkakaratay ay hindi ko malilimutan. Ang aking pagdududa ay napalitan ng pagtitiwala. Ang aking galit ay napalitan ng pag-unawa. At ang aking puso, na matagal nang sarado, ay muling nabuksan. Ngayon, hindi na ako ang dating Alon de la Vega na nakakulong sa kanyang mundo ng kayamanan at paghihinala. Sa tulong ni Hira, natutunan kong mamuhay ng simple ngunit makabuluhan. Ang aking pisikal na rehabilitasyon ay matagumpay at ako ay nakakalakad na muli. Bagaman meron pa ring bahagyang panghihina. Ngunit ang tunay na paggaling ay hindi lamang sa aking katawan, kundi sa aking kaluluwa. Salamat sa babaeng minamahal ko. Ang aming kasal ay hindi naging kasing bongga ng inaasam ni Luz noon. Ito ay isang simpleng seremonya sa isang maliit na simbahan sa baybayin ng liwanag, kung saan ang tunog ng mga alon ang nagsilbing musika. Sina Papa at Mama, bagaman nag-aalangan sa una, ay masayang tinanggap si Hira bilang bahagi ng aming pamilya. Nakita nila ang tunay na kaligayahan ni Alon at iyon ang pinakamahalaga para sa kanila. Pagkatapos ng kasal, nagsimula kaming mamuhay sa isang mas maliit at mas simpleng bahay malapit sa lugar kung saan nagmula si Hira. Hindi na ang mansyon ng mga De La Vega ang aming tahanan, kundi isang lugar na puno ng init, pagmamahal at pag-asa. Si Hira ay nagtatag ng maliit na flower shop. Ang kanyang pangarap na noon pa man ay hindi niya nagawang tuparin. Ako na naman, bilang tagapagmana ng De La Vega Corp, ay nagtuon ng aking pansin sa pagpapatakbo ng kumpanya ng may integridad at pananagutan at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Isang hapon, habang nagluluto kami ng hapunan, nagawa akong lapitan ni Hira at yumakap mula sa likuran. Alon, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kaligayahan. Hindi ko inakala na ganito ang magiging buhay natin. Humarap ako sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ako, Mama, Mo, Hira, hindi ko inakala na ang paghahanap ko ng tunay na pag-ibig ay magdadala sa akin sayo. Ang dating ako, ang nagdududa at mayabang na Alon, ay hindi kailanman makakilala ng ganitong uri ng kaligayahan. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Dahil ang tunay na kaligayahan, Alon, ay hindi matatagpuan sa kayamanan, kundi sa pagmamahal na ibinabahagi natin. Tama ka, sabi ko, hinalikan siya sa noo. At salamat sa iyo, natutunan ko ang aral na yon. Mula noon ang aming buhay ay naging isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang aming mga sugat mula sa nakaraan ay nagsilbing paalala, hindi ng sakit, kundi ng lakas na natuklasan namin sa isa't isa. Ang aming pag-ibig ay naging isang bagong simula, isang bagong kabanata
na isinulat namin ng magkasama araw-araw. Tumingala kami sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay daan sa mga bituin. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng pangako ng isang magandang kinabukasan. Hira, sabi ko, hawak ang kanyang kamay. Mahal kita. Mahal din kita, Alon. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Higit pa sa lahat ng salita sa mundo. At sa gitna ng tahimik na paglubog ng araw, alam naming ang aming kwento ay hindi lamang isang kwento ng pagsubok at pagkawala, kundi isang kwento ng pag-asa, pagpapatawad at pag-ibig na walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alon at Hira. Isang time, mga minamahal naming taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa bawat kwentong aming inihahandog dito sa Kwentong Damdamin TV. Sa paglalakbay natin kasama sina Alon at Hira mula sa kanilang pagkakakilala sa gitna ng kayamanan, sa mga pagsubok ng pagdududa at pagtataksil, hanggang sa kanilang pagbangon at muling pagtuklas sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, masasabi kong ang bawat salita, bawat pangungusap na aming isinulat ay puno ng puso at damdamin. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, ang bawat emosyon, ramdam ko ang bawat kirot, bawat saya, bawat pag-asa na kanilang pinagdaanan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na hinahanap, kundi tungkol sa pagpapatawad na natutunan, sa pagtitiwalang muling nabuo, at sa pagbangon mula sa pinakamalalim na kawalan ng pag-asa. Ito ang aming pagtatangka na ipakita na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, laging may liwanag na maaaring matagpuan, lalo na kung ito ay nagmumula sa isang pusong tapat at mapagmahal. Sana po ay nagbigay inspirasyon ang kwento ni na Alon at Hira sa inyong lahat. Naway ipaalala nito sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang material na bagay, kundi ang mga taong nagmamahal sa atin ng totoo at ang kakayahan nating magmahal at magpatawad. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging liwanag sa buhay ng iba. Ngayon, kami naman po ay sabik na marinig mula sa inyo. Ano ang inyong mga naramdaman habang pinapakinggan ang kwento? Mayroon ba kayong mga aral na natutunan o mga bahagi na talagang tumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at komento ang nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumikha. Anong uri pa ng mga kwentong pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na pagkakataon? Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Kwentong Damdamin TV.